Dumating na ang panahon, Blair. Ngayon na ang tamang oras para sumama ka sa akin. Sasama? Saan? Sa amin. Hindi ba't nangako tayo noong mga bata pa tayo? Nasasama ka sa akin. Marie, I'm sorry. Hindi ko akalain na seseryosohin mo yung usapan na yun eh. Mga bata pa tayo noon. Sorry, pero okay na ako ngayon eh. Teacher na ako. Malapit na rin akong umalis dito. Pupunta na ako sa Maynila. Doon ako magtatrabaho. Niloko mo ko. Pinaasa mo ko. Diba, sabi mo sasama ka sa akin? Diba ako ang best friend mo? Oo nga, pero... Nagagalit na si Mommy at Daddy sa akin eh. Pinapatigil na nila ako na kausapin ka. Alam mo sabi nila, hindi ka raw totoo. Imagination lang daw kita. Ano? Kailangan ko silang sundin, Marie. Mas paniniwalaan mo sila kaysa sa akin? I'm so sorry. Kapag hindi ko sila sinunod, nagbanta si Daddy na dadalhin ako sa mental facility. Kaya pasensya ka na, ha? Hindi na ako pwedeng makipag-usap sa'yo. Nag-aalis na ako. Hindi na ulit nagpakita sa akin si Marie ng araw na yun. Nang sumapit ang gabi, naalimpungatan na lang ako matapos magising sa malalakas na lagabog at sigaw ng mga tao sa labas ng silid ko. Mommy? Daddy? Anong nangyari? Ah! Kuya! Pagbukas ko ng pinto, nanlaki ang mga mata ko nang makita ang mga dugong nakakalat sa sahig. Ang mga kasambahay namin nakahandusay sa sahig at naliligo sa sariling dugo at wala ng mga buhay. Maging ang panganing namin na si Kuya Baron ay patay na rin. Si Kuya Barry ay nasa isang sulok at nag-aagaw buhay. Lahat sila ay pawang mga wakwak ang tiyan. Kuya! Mommy! Mommy! Lalapitan ko na sana siya nang muli akong mapatili matapos makitang nakahandusay na rin sa kwarto si Daddy. Dahil sa dami ng dugong nakakalat ay nagkandadulas-dulas ako habang palapit kay Mommy. Pero bigla kong huminto nang lumabas mula sa kwarto ang isang nilalang na kahit sa hinagap ay hindi ko akalaing makikita ko. Isang nilalang na nakakatakot ang mukha. Isang aswang. Mahaba ang buhok nito na hanggang bewang, mataas at patulis ang mga tenga gaya ng duwende. Matapang at nanlilisik ang mga mata, matutulis na pangil at mga kuko. Mukhang demonyo at tumutulo ang dugo nito sa bibig at mga kamay. Iyak ako ng iyak. Halos matulala sa aking nasaksihan. Hindi ko na magawang sumigaw sa sobrang shock nang hablutin ng aswang ang mami ko, sabay dukot sa tiyan nito gamit ang kukong matutulis. Mommy! Buhay, nagawa ni Mami na ituro ang pinto na bukas. Agad kong nakuha ang ibig niyang sabihin. Nanginginig ang mga paa at puro dugo na tumayo ako. Tumakbo ako palabas na nakayapak. Umiiyak habang tulala. Hanggang sa bumagsak ako sa semento at nawala ng malay. It's crazy every time I try to look back and think about it. Hindi ko alam kung bakit ko na naman naalala ang mga pangyayari na yun. Pero sa tuwing bumabalik siya sa isip ko, nararamdaman ko pa rin ang kilabot sa katawan ko. It was about 2 p.m. Thursday when I started writing this letter to you. Naka-maternity leave ako kaya nasa bahay lang ako nang maisipan ko na magsulat at ipadala sa inyo ang sarili kong kwento tungkol sa aswang. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, isang magandang umaga sa inyo. Itago niyo na lang ako sa pangalan na Blair. Sa kasalukuyan ay 34 years old na ako. Ang ikukwento ko sa inyo ay hango sa tunay na pangyayari sa buhay ko 5 taon na ang nakalilipas. Ang mga pangalan ng taong kasama sa kwento ko, maging ang mga lugar kung saan nangyari, ay sinadya kong baguhin at hindi nabanggitin upang maitago ang pagkakakilanlan ng mga ito. Matapos ng gabing namatay ang pamilya ko, nagising na lang ako sa ospital na naroon na si Auntie Becca.
Ayon sa kanya ay may mga tanod na nakakita sa akin na wala nang malay sa daan. Tinanong ko ang tungkol sa aswang, pero wala raw silang nakita. Kumalat sa probinsya namin ang tungkol sa aswang na umubos sa pamilya ko. Mula doon, matapos mailibing nila mami, ay sinama ako ni Auntie Becca sa Maynila, kung saan pinatingnan niya ako sa isang espesyalista. Schizophrenia ang sabi nilang sakit ko. Kasabay ng paglipas ng mga araw ay hindi ko na rin nakita pa si Marie. At sa hindi malamang dahilan, bigla ko na lang siyang nakalimutan na para bang kusa siyang binura ng isip ko. Pero ang pananahimik ng buhay ko ay muling nagulo nang isama ako ni Auntie Becca sa probinsya nila kung saan ako pumasok bilang isang professor sa university na pag-aari ng uncle ko. Oops! Miss! Nasaktan ka ba? No, I'm okay. I'm Sander, by the way. And you are? Blair. Nice name. Kanina pa kita napapansin eh. Parang mag-isa ka yata. Saan yung mga kasama mo? No, I came here alone. Gandang mong yan, dito ka lang mag-isa sa bar. Alam mo, perfect target ka namang manyakis dito. Kailangan ko lang talagang lumabas ng bahay kaya ako nandito. Kung hindi, baka mabaliw ako. Anyway, Sander, alis na ako ah. Nice to meet you. Bye. Sumusuray-suray akong naglakad sa gitna ng animo dagat ng mga taong nagsasayawan palabas ng bar. Ilang araw na kasing may nagpapakitang babae sa akin. Hindi ko kilala. Tinatawag ang pangalan ko hanggang sa panaginip. Sumama daw ako sa kanya. Natakot akong matulog kaya lumabas na lang ako at pumunta sa bar para magpakalasing. Samantala habang hindi ko alam na nakasunod pala sa akin si Sander, nang mabangga na naman ako ng isang lalaki at muntikang matumba. Napalingon ako nang may biglang umalalay sa akin. O Isi, okay ka lang? Umiikot ang tingin na tinitigan ko sa mukha ang estrangherong lalaki na nasa harap ko. Nang bahagyang umayos ang tingin ko ay napangisi na lang ako. Doon ko lang napansin na gwapo ito at makalaglag panty kapag ngumingiti. Oh! Ikaw ulit? Hi! Ay, may sasakyan ka ba? Saan ka nakaparada? Hatid na kita. Wala akong kotse. Nag-taxi lang ako. Naalala mo ba kung ano yung address mo? Address? Teka, saan nga ba ako nakatira? Puts, nakalimutan ko na. Alright, ganito na lang, Miss Blair, okay? Doon ka muna tumuloy sa akin. Okay lang. Dahil sa kalasingan ay tumungo na lang ako. Habang nagmamaneho ay pareho lang kaming tahimik. Abala ako sa kakaisip kung bakit ako sumama sa lalaking hindi ko naman kilala. Siguro attracted ako sa kanya. Gwapo siya, matangkad, matured, cute ngumiti at mukhang mapagkakatiwalaan. O baka naman din naghahanap lang ako ng adventure. Dahil sa loob ng ilang taon, puro lang ako bahay, trabaho, psychiatrist. Bahay mo to? Oo, pasok ka. Nasaan ba kasama mo dito? Ako lang. Nasa US kasi yung pamilya ko. Ayoko kasi ron eh. Mas masaya ako rito sa Pilipinas. At saka isa pa, walang kasama ang lolo natoy ko. Mahal na mahal ko kasi yun eh. Siya yung nagpalaki sa akin. Nice. Ano, okay ka lang? Oo, salamat. Paano pala ako uuwi? Sober ka na? Naalala mo na ba yung bahay mo? Oo, pasensya ka na sa abala. O, magpababa ka na muna ng tama ng alak dito. Alam mo, hangout na lang muna tayo. Okay. Wala naman akong gagawin bukas. Oh, magkape ka muna. Papawala ng hangover. Thanks. So, may boyfriend ka? Hindi naman ako siguro sasama sa isang lalaki na ngayon ko lang nakilala kung meron, di ba? Sa bagay.
Pero may mga babaeng ginagawa yun, aminin mo. Ah, tama ka rin naman. Ay, okay, aminin ko na. Hindi aksidente na nabangga kita kanina. Pagdating ko pa lang dun sa bar, nakita na kita. Gandaan ako sa'yo. I found you interesting. Kasi kahit mag-isa ka, nag-i-enjoy ka. Salamat. Alam mo, gwapo ka rin. And I suppose wala kang girlfriend. Unless, nag-cheat ka. Of course not. Uy, mabait ako no. Nga pala, ilang taon ka na? 29. Ikaw? Ha? 29 years old din. Ano nga palang trabaho? Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang bigla akong halikan ni Sander. Siguro ay dahil na rin sa tama ng alak, natagpuan ko na lang ang sarili ko na tumutugon sa halik niya. Isang simpleng halik na nauwi sa mas malalim at mainit at mapusok na tagpo. Namalayan ko na lang na nagmamadali kaming naglakad papasok sa kwarto ni Sander habang hindi naghihiwalay ang mga labi naming naguhubad ng damit at basta na lang kinalat yun sa sahig. Good morning, Auntie Rebecca. Oh, good morning. Mabutit nakabihis ka na. Mapuna at para makakain ka. Anong oras bang klase mo? 8:00 ho. Oh, maaga pa. Mabuti nang hindi ka magmadali sa pagkain. Pero auntie, kailangan ko rin po kasing umalis ng maaga eh. Kakausapin daw ako ni Uncle bago mag-start ang klase ko. Ganun ba? O sige, kumain ka na. Habang kumakain ako ng agahan ay sinabayan na rin niya ako. Si Auntie Becca ang bunsong kapatid ng yumao kong ina. Ang uncle naman na tinukoy ko ay ang may-ari ng university na papasukan ko bilang professor. Panganay na kapatid naman ito ni Mommy. Mula nang matapos ang pagpapagamot ko ay kinupkup na ako ni Auntie Becca at doon na nanirahan sa probinsya nila. Malayo kung saan ako lumaki at nangyari ang malagim na trahedya sa aking pamilya. Auntie, una na ho ako. O siya, mag-iingat ka ha. At Blair anak, masaya ako para sa'yo. Simula na ito ng bagong buhay mo. Mag-enjoy ka sa trabaho mo at makipagkaibigan ka sa mga co-teachers mo, ha? Opo. Thank you so much, Auntie, dahil pinatuloy mo ako dito sa bahay niyo. Ano ka ba naman? Pamangkin kita? Pamilya tayo. O siya, sige na at baka mahuli ka pa. Mag-ingat ka sa pagmamaneho, ha? Opo. Nang makarating ako sa university, huminga ako ng malalim pagbaba ko ng kotse, saka tumingin sa malaking gusali sa harap ko. 3 taon din akong huminto sa pagtuturo. Hindi ko alam kung talagang maayos na ang takbo ng isip ko. Pero mula nang dumating ako dito sa probinsyang ito, ay maganda naman ang kalagayan ko. Wala naman akong naranasan na psychotic attack kahit isang beses. Kalmado at panatag, pero minsan doon ako mas natatakot kapag tahimik at payapa. The calm before the storm, as they say. Pagpasok ko ng gusali ay agad akong nakipag-usap sa uncle ko. Mainit ang naging pagsalubong niya sa akin at gaya ni Auntie Becca, pinayuhan niya rin ako na mag-enjoy na lang at kalimutan na ang nakaraan. Oh my gosh! Sorry, miss. That's okay. Oh, wait. Bagong classmate ba kita? Ang pretty mo naman. Salamat. Nang pumasok ang babae sa isang classroom kasama ang mga kaibigan niya, sa halip na sa harap ng pinto ako dumaan, ay sa likod ako pumasok at nakatayo lang na nagmasi doon. Ang babaeng nakabangga sa akin kanina ay masayang nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan. Guys, may idea na kayo kung sino ang professor natin sa subject na to? Oh my gosh! Sander! Andyan ka na pala! You're so pogi today! Ribarian, tigil-tigilan mo nga ako ang aga-aga. Alright, guys. Good morning.
Nagulat ang mga estudyante ko na lumingon sa akin at biglang natahimik. Pero isang pamilyar na mukha ang nahagip ng mata ko sa gitna ng mga tao doon sa classroom. Hindi ako nagpahalata at casual at profesional pa rin na kumilos. Oh my gosh! Si Miss Pretty! Ha? Ikaw ang professor namin? Yes, my name is Blair Samonte at ako ang magiging professor nyo sa subject na to. Anyway, gusto kong malaman ang mga pangalan nyo. Starting with you, Miss? Rian. Rian de la Serna, 21 years old. Daddy ko ang congressman dito sa probinsya natin. Single pero baka magka-boyfriend na soon. Right, Sander? No thanks. Ngumiti lang ako sa mga estudyante habang sadyang iniiwasan si Xander. Dahil kahit hindi ko nakikita, ramdam ko na titig siya sa akin. Pero kahit anong iwas ang gawin, dumating sa punto na kailangan ko siyang harapin. Kasabay ng pagtatagpo ng aming paningin ay ang dasal na sana'y manatiling lihim ang naganap sa pagitan namin. Hi, I'm Alexander Villegas, 23 years old. You can call me Sander. But you can call me baby or love, Miss Blair. Guys, quiet! Thank you for that interesting self-introduction, Mr. Villegas. You may sit down. Shit, 23 lang siya. Sinungaling, sabi niya 29 na siya. Alas 4 na ng hapon nang matapos ang klase ko. Habang naglalakad ako palabas ng building papunta sa parking lot, bigla akong natigilan nang may mahagip ng tingin ang gilid ng mata ko sa bandang kanan. Isang pamilyar na figura ng babae ang nakita ko. Hindi mo ako matatakasan, Blair. Maglalaro tayo. Ikaw at ako, kagaya ng dati. Blair. Blair. Tama na! Please, tama na! Sino ka ba? Tigilan mo na ako! Sumama ka sa akin. Biglang humagis ang mga dala kong gamit nang makita ko ang isang kamay na namumutla na manilaw-nilaw ang balat at malamig na palad na dumampi sa braso ko. Nagtinginan sa akin ang mga tao. Nang lumingon ako ay doon ko lang napansin si Sander. Blair? Okay ka lang? Namumutla ka. Kailang ako. Please, huwag mo kong hawakan. Sorry. Blair, sandali lang. Pag-usap naman tayo. Mr. Villegas, it's ma'am, Miss or Miss Samonte. Yon ang dapat mong itawag sa akin. Okay, fine, Miss Samonte. Pwede ba tayo mag-usap? At anong pag-uusapan natin? Huwag ka na magkunwari na hindi mo alam. Yung nangyari sa atin. Bakit bigla ka na lang umalis? Sinahanap kita, no? Ilang gabi ako bumabalik sa bar para lang makita ka ulit. Isang gabi lang yon, Sander. Isang gabi na hindi dapat nangyari. Ano, ganun na lang yun? Look, kung inaasahan mo na may susunod pa doon na mauuwi sa relasyon yung nangyari sa atin, pues kalimutan mo na. Professor mo ko. Nagsinungaling ka rin sa akin. Sabi mo 29 ka na. Ngayon malalaman ko na 23 ka lang. Sorry na. Natakot kasi ako na baka ayaw mo sa mas bata sa'yo eh. Gustong-gusto lang talaga kita. Fine, wala na akong magagawa dyan pero kailangan ko lang umalis. Sandali lang. Pwede ba? Ayoko ng eskandalo, Sander. Ngayon ko palang inaayos ang buhay ko. Kaya please, huwag mo akong pahirapan. Bigay mo na sa akin to. Hindi kita kukulitin pero hayaan mo akong sabihin to. Mag-iingat ka dito lalo na kapag kumakagat ng dilim. Huwag kang pupunta sa mga liblib na lugar dito sa probinsya. Dahil may mga gumagalang aswang dito. Aswang? Narinig mo yun? Ibig sabihin, may mga natagpuan na namang bangkay. 4 na ang namatay sa loob lang ng 3 buwan kaya mag-iingat ka. Pasado alas 8 ng gabi,
Tapos na kaming kumain ng hapunan. Naroon na ako sa kwarto at gumagawa ng mga lesson para kinabukasan. Saglit kong inalis ang tingin ko sa laptop nang marinig ko ang marahan na katok mula sa labas ng kwarto ko. Blair? Pasok, auntie. Pinagdala kita ng gatas para makatulog ka agad. Thank you po. Kumusta ang eskwelahan? Maayos naman ba ang pakikitungo sa'yo ng mga estudyante mo at mga co-teachers mo? Opo, wala naman pong problema. Mabuti naman. Wala ka naman bang nararamdaman o nakikitang kakaiba? Hindi agad ako nakasagot, Madam Venus. Hindi ko alam kung aamin ba ako o itatago ko. Kakasimula ko pa lang sa trabaho. Ayoko nang bumalik sa Maynila para muling makaharap ang psychiatrist ko. Ayokong isipin na naman nila na nababaliw ako. Wala naman po. Mabuti naman. Huwag mong kakalimutan na inumin ang gamot mo, ha? Opo. At isarado mo na itong bintana at mahirap na. Dahil po ba sa aswang? Paano mo nalaman? May isang estudyante po ako na nag-warning din sa akin na mag-ingat ako lalo sa gabi. Tadya namin hindi sinasabi sa'yo ng uncle mo at mga pinsan mo dahil baka ma-trigger ka. Okay lang naman po ako. O ngayong alam mo na, kaya wag kang lalabas sa gabi, ha? Opo. O sige na, bilisan mo para makatulog ka na. Maaga pa ang pasok mo. Sige po, good night, auntie. Good night. Gabi na nang matapos ako sa ginagawa ko. Kumain muna ako ng tinapay pagkatapos ay saka uminom ng gatas na dinala ni Auntie Becca. Matapos yun ay pumunta ako sa kusina para hugasan ang pinagkainan ko. Pabalik na ako ng kwarto dala ang isang basong tubig nang bigla akong mapahinto. Napukunot noo ako nang marinig ang tumutunog na langit-ngit ng kahoy na nagmumula sa lanay. Nilapag ko ang baso sa mesa. Saka lumapit sa bintana at sumilip. Kumunot ang noo ko nang makitang gumagalaw ang tumba-tumba doon. Binuksan ko agad ang pinto at pagkatapos ay lumingon sa paligid. Wala namang tao. Hanggang sa... Hindi mo ba ako nami-miss, Blair? Best friend tayo, di ba? Ang magkaibigan ay hindi nag-iiwanan. Tama na! Tama na kung sino ka man! Tama na! Totoo ako, Blair. Alam mong totoo ako. Hindi ka totoo! Hindi ka totoo! Hindi ka totoo! Ang tinig na yun na paulit-ulit akong dinadalaw sa isip ko. Umiiyak na tinakpan ko ang tenga ko habang paulit-ulit yun na sinisigaw at nakakapit. Hindi ko magawang idilat ang mga mata ko sa takot na baka nariyan lang siya. Hanggang sa ilang sandali pa ay biglang tumahimik. Habol ang hininga at dahan-dahan akong dumilat. Ganun na lang ang gulat ko nang paglingon ko sa kaliwa ay biglang bumulaga ang nakakatakot nitong mukha. Aswang! Hindi ako maaring magkamali. Ito ang aswang na pumatay sa pamilya ko. Nakangisi siya sa akin habang nanlilisik ang mga mata. Sumigaw ako ng malakas at tumama ang likod ko sa railing ng veranda at nawala ng balanse. Sa katuluyang bumaliktad at nahulog mula roon. Diyos ko, Blair! Auntie! Bago pa tuluyang mahulog, ay mabilis akong nahabol ni Uncle Steve, ang asawa ni Auntie. Nahawakan niya ang kamay ko habang nakalambitin ako. Mataas ang second floor ng bahay at hindi ako sasantuhin ng semento kapag nahulog ako. Kumapit ka ng mabuti, anak. Kapit lang. Hanggang sa may naramdaman ako malamig na kamay na humawak sa binti ko. Nang tumingin ako, nanlaki ang mga mata ko nang makita ang aswang. Tumatawa na parang demonyo habang nakalambitin sa akin at sadya akong hinihila pababa. Habang tumatagal ay nararamdaman kong unti-unti ako nabibitawan ni Uncle at Auntie.
Sumama ka sa akin, Blair. Nangako ka. Sabi mo, sasama ka sa akin. Tigilan mo na ako, please! Bitiwan mo ako! Anak, tulungan mo sarili mo. Lumaban ka. Labanan mo siya. Napuno ng determinasyon na lumaban. Namalayan ko na lang ang sarili ko na inaabot ang isa ko pang kamay kay auntie at pilit na hinihila ang sarili ko pataas hanggang sa wakas ay bumagsak kaming lahat sa sahig. Sigurado ka bang kaya mong pumasok? Yes, auntie. Ang mga gamot mo, nainom ko na. Anak, yan ang wag na wag mong kalilimutan. Tingnan mo yung nangyari kagabi. Hindi mo agad nainom ang gamot mo. Plano ko kasi inumin bago ako mahiga kaya nagdala ko ng isang basong tubig. Mag-iingat ka, ha? Okay po. Yun ang pag-uusap namin ni auntie bago ako pumasok sa trabaho. Ang kwento nila ay nawalan ako ng malay matapos ang nangyari. Madaling araw na nang nagkamalay ako at naabutan ko si auntie na sinamahan akong natulog sa kwarto. Samantala maaga akong nakarating sa campus para doon tapusin ang mga gagawin ko, kaya wala pa masyadong tao. Paliko na ako sa hallway nang biglang, Shh! Ako to! Aray! Ba't ka na mamalo? Papatayin mo ba ako sa nervyos? Ito naman napakasungit. Simula na makita kita ulit, Blair. Alam mo, hindi mo na ako pinatahimik eh. Ang totoo, mula ng gabing yun na nakilala kita at nakita kita. Lalo ni may nangyari sa atin. Sinabi ko na sa'yo, nakalimutan mo na yon. Hindi ko nga kaya. Lalo ngayong halos araw-araw kitang nakikita. Kung ano man yung nararamdaman mo, kalimutan mo na. Bakit ikaw? Kalimutan mo na? Ano yun? Ganun lang kadali yun sa'yo? Sander, professor mo ko. Mali ang gusto mong mangyari. Pero kung wala ang isa sa atin dito, hindi ba wala namang mali? Pwede na tayo. Sander, please. I love you, Blair. Bigyan mo naman tayo ng chance. It's just one night. Hindi mo pa ako kilala ng lubos para sabihin mo yan. Marami akong alam sa'yo. At hindi yun isang gabi lang. Alam nating dalawa yun. Dahil yun ang isa sa mga pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Aalis na ako. Bakit mo ko hinalikan? Paano may makakita sa atin? Dahil gusto ko lang ipaalala sa iyong lahat. nang magtangka akong mag-walk out ay humarang ito sa daan ko. Kinuha niya ang phone ko sa kasinibang number nito doon. Bigilang damdamin na sinalubong ko ang mata ni Sander saka itong ngumiti sa akin at hinaplos ako sa pisngi. Namiss kita, Blair. Hindi mo alam kung gaano ko pinagdadasal na magkita tayo ulit. Sa Sabado, alam kong wala kang pasok. Pumunta ka ron sa may kakahuyan. Hihintayin kita. Huwag ka na umasa na darating ako. 10:00 ng umaga. Maghihintay ako sa'yo. Sinabi ng... Hihintayin kita. Pilit na kinalma ko ang dibdib ko dahil parang sasabog yun anumang oras. Kung bakit kasi sa dami ng tao sa bar ng gabi na yun, si Sander pa nakilala ko. Pero tama siya. Ang nangyari sa aming dalawa ang isa sa hindi ko makakalimutan sa buhay ko. Namabaliw ka na, Blair. Dapat kinakalimutan mo na siya eh. Dahil sa unang pagkakataon, may taong nagparamdam sa akin na importante ako at gusto akong papasukin sa buhay niya. Nang maramdaman ko na kalmado na ako, ay saka ako lumabas mula doon sa pinagtataguan namin ni Sander. Pero bigla akong natigilan nang makita na naroon pa pala siya at kausap ni Rian na biglang nagsalubong ang kilay pagkakita sa akin. Miss Samonte? Kanina ka pa dyan? Magkasama kayo ni Sander? Ano kasi? Oo, bigla kasing nahilo si Miss Samonte. Mama yung pakiramdam niya kanina. Inaabutan ko na muntik na matumba tapos nasusuka siya kaya dinala ko dito sa likod. Okay. Akala ko kung... Anyway, sana okay na po ang pakiramdam niyo, ma'am. I'm okay na. Thank you again for your help, Mr. Villegas. You're welcome po. Sige, una na ako.
Huwag kayong malilate sa klase ko ah. Pasado 2:30 na ng hapon nang matapos ang huling klase ko para sa araw na yun. Dahil hindi pa ako kumakain ng lunch, nilapag ko lang sa faculty room ang mga gamit ko, saka kinuha ang pouch bag ko at pumunta sa kantin. Hi ate, isang order po ng rice, tapos isa nitong chop suey at saka spicy chicken wings. Isa rin po nitong mango juice. Thank you po. Matapos kong magbayad ay pumuesto ako sa mesa na nasa gilid ng glass wall. Dahil late na, konti na lang ang mga estudyanteng kumakain doon. Maya-maya natigilan ako nang makaramdam ako ng kakaibang lamig sa paligid. Nangalisag ang balahibo ko hanggang isang pamilyar na mukha ng babae ang dumaan sa hallway sa labas. Napakunot noo ako nang lumingon siya sa akin pagkatapos ay ngumiti. Teka sandali, parang kilala ko yun ah. Blair, halika. Sumama ka sa akin. Sino ka ba? Tama na, tagilan mo na ako. Hindi ka totoo. Hindi ka totoo. Mariin akong pumikit at tinakpan ng tenga ko. Hallucinations. Yun ang sabi sa akin ng psychiatrist ko. Hindi daw totoo ang mga nakikita at naririnig ko. Parte lang daw yun ang imahinasyon ko na bunga ng trauma na dinulot sa akin ang nasaksihan kong pagpatay sa pamilya ko. Blair! Halos mapatalon ako sa gulat nang biglang maupo sa harap ko si Sander. Napakunot noo ako sabay lingon ulit sa labas. Nawala na ang babae. Tumayo pa ako at lumingin sa paligid pero naglaho itong parang bula. Di ba yung tinitignan mo ron? Wala. Teka, anong ginagawa mo dito? Di ba may klase ka pa? Exam lang yun, tapos na ako. Minadali mo? Oo, para makalabas na ako. At least may oras pa ako sa'yo. Ang kulit mo talaga, no? Napakunot noo si Sander nang makita ang maliit na bote ko ng mga gamot. Dinampot nito ang isa at binasa yun. Literal na kumunot ang noo nito kaya mabilis kong inagaw yon at binilik sa loob ng pouch bag ko. Yes. Sander, hindi ako normal. Nakita mo na mga gamot ko, di ba? Kaya lumayo ka na sa akin. Mas lalo mo lang ako binigyan ng dahilan para mas makilala pa kita. Pero ba sa tingin mo kababaw ang nararamdaman ko para sa'yo? Gusto ko lang naman ang tahimik na buhay eh. Pwede ko namang ibigay yun sa'yo ah. Alam mo ang hirap sa'yo. Wala pa nga, napapangunahan ka na ng kaba. At kailan ako kikilos kapag nasa eskandalo na tayong dalawa? Ba't ba iniisip mo palagi ang iskandalo? Wala ka bang tiwala sa akin? Fine. Okay. Ano ba talagang gusto mo sa akin? Yung usapan natin, pumunta ka ba ha? Usapan? Wala akong naaalala na pumayag ako. Pero nararamdaman ko na hindi ka makakatiis at pupuntahan mo ako. Bakit hindi ka umanap ng kasing edad mo? Marami naman nagkakagusto sa'yo. Nandiyan si Rian. Ayoko sa lahat ay yung babaeng mismo ang lumalapit sa akin at napapakita ng motibo. Gusto ko yung ako pa rin yung susuyo sa babae. Kaya nga the more na tinutulak mo ako palayo, mas lalong gusto kong mapalapit sa'yo. Napakakulit mo. Shit, si Rian. Kapag nagtanong sa'yo, sabihin mo hindi mo ako nakita ha. Pumasok si Rian sa kantinang makita ako. Malapad pa itong umiti sa akin habang papasok. Nang palapit ito ay napansin ko na naiwan ni Sander ang phone niya, kaya pasimple ko itong kinuha at tinago. Hi, ma'am. Oh, Rian, kain ka. Sige po, kakatapos ko lang. Anong ginagawa mo dito? Tapos na ba klase mo? Opo, tapos na po ako sa exam. Hinahanap ko si Sander eh. Bigla na lang natapos sa exam. Ang bilis na wala. Nakita niyo po ba siya? Nakita ko lang dumaan, parang dun yata siya pupunta sa gymnasium. Rian, gusto mo ba talaga siya? Opo, super first love ko po yun eh. Kahit na alam ko naman na hindi niya ako gusto.
Ayun, umaasa pa rin ako na balang araw, marirealize niya na mahal niya ako. Paano kung malaman mo na may iba siyang mahal? Ay, ayoko nga pong isipin eh. Nasasaktan na po ko, ngayon pa lang. Hindi ko yata kakayanin, ma'am. Parang mamamatay po ako. Sabi mo lang yan kasi first love mo. Pero makaka-move on ka rin. Sige po. Mauna na po ako. Sorry, Rian. Pasado 8:30 na ng gabi. Habang nasa kwarto ako at nakahiga, ay laman ng isip ko si Sander. Sabado na sa isang araw. Hindi ko alam kung pupunta ako sa sinabi niyang tagpuan. Kapag pumunta ako, para ko na rin inamin na gusto ko siya. Pero aaminin ko, Madam Venus, sa tuwing nasa paligid si Sander, nakakalimutan ko ang lahat ng problema at gulo sa buhay ko. Blair, natutulog ka na ba? Hindi pa po nakahiga lang. Ay bobangon ka nga muna Rian at labasin mo itong bisita mo. Bisita po? Sino daw? Thunder daw, estudyante mo. Kukunin daw niya yung phone niya sa'yo. Oo nga pala. Sige, pakisabi susunod na. Nang lumabas ako, naabutan ko sa lanay si Sander. Tumalo ng puso ko nang lumingon siya sa akin at ngumiti. Nang iabot ko sa kanya ang phone, parang nananadya ito na hinawakan pati ang kamay ko at hindi binitawan. Nang sinubukan kong bawiin yon, ay kinuha nito ang phone at sinilid sa bulsa. Pagkatapos ay mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Wala naman tayo sa school Ba't hindi mo na lang ako hinintay sa school bukas? Pumunta ka pa dito. Ikaw tong may sabi na delikado na lumabas ng ganitong oras eh. Nag-aalala ka ba? Natural, estudyante kita. Nakasabi mo, huwag akong lapit sa iyo sa school kaya pinuntahan na lang kita rito. Huwag kang mag-alala, ano? Dahil may suot akong pangontra sa aswang. Pangontra? Paano mo naman nalaman yung mga ganyan? Albularyo kasi yung lolo ko kaya ito lagi kong suot-suot yung mga anting-anting na kwintas. Tapos ito, lighter. Nagyayasi ka? Hindi. Panlaban to sa salikmata. Yung aswang na pumapatay dito. Takot ba sila sa apoy? Hindi, pero aswang sila na salikmata. Hindi sila basta-basta nagpapakita sa mga ordinaryong tao. Ang nakakakita lang sa kanila yung mga gaya namin na may lahing albularyo at manunugis. O kaya yung mga taong gusto niyang pagpakitaan. Sila yung mga biktima niya. Pinaglalaroan nila yung isip ng biktima nila. Karaniwang target nila yung mga malungkot at mag-isa. At makakakita ka lang ng mga salikmata kapag merong usok saka takot sila sa apoy Yun pala yun. Teka, may iba tayo. Paano mo nalaman ang bahay namin? Siyempre, balit lang naman tong baryo natin At saka kilala ang pamilya nyo dito. O siya, sige na. Umuwi ka na at baka matsyempuhan ka pa ng aswang. Natigilan ako nang bigla akong halikan sa pisngi ni Sander pagkatapos ay ngumiti pa sa akin at pinisil ako sa kamay. Natulala na lang ako at nakipagtitigan sa kanya hanggang sa tuluyan na niya akong binitawan. Auntie, una na po ako. Salamat po. O sige, at mag-iingat ka. Ikaw pala yung apo ni Kaanatoy. Kumusta na yung lolo mo? Ayos naman po. Malakas pa rin. Naku mukhang magkasundo kayo nitong dalaga ko. Nililigawan mo ba? Ay, auntie, estudyante ko ho yan. Bawal kapag sinabi ninyo. Kung ganun po ba, pwede ko po bang ligawan si Blair? Ay naku, umalis ka na nga, Sander. Nga pala iho, kapag may oras ang lola mo, pwede bang pakisabi sa kanya, pasyala naman niya ako rito. May gusto akong ikonsulta. Sige po. Nakababa na ng lanay si Sander at papunta na sa pinaparadahan ng motor nito nang bigla itong mapahinto. Napakunot noo ako at nagtaka dahil matagal itong nakatayo lang doon. Kaya naman nilapitan ko siya.
Oh, bakit? May nakalimutan ka? Nandito siya. Sino? Ang aswang. Sarik mata. Mahigpit akong hinawakan sa kamay ni Sander. Pagkatapos ay dumukot ito sa bulsa ng lighter. Saka kami dahan-dahang huwakbang paatras. Nakaramdam ako ng pamilyar na kilabot nang biglang humangin ng malamig. Sander? Blair? May problema ba? Auntie, may sulupo ba kayo dyan? O kahit kahoy na mahaba? Tela at kerosene? Ay, oo, nariyan lang sa gilid. Bakit? Ano bang gagawin mo? Tita, pumasok na kayo sa bahay. Bilis. Tapos maglock kayo ng pinto at isarado niyo lahat ng mga bintana. Kahit anong mangyari, huwag kayong lalabas. Pumasok ka na rin. Ako nang bahala rito. Hindi kita iiwan. Nang makakita ako ng 2x2 na kahoy ay agad kong dinampot yun. Nagmadali kaming pumunta sa gilid para kunin ang sulo. Pero bago pa namin makuha yon, bigla kaming napaatras. Napasigaw ako nang biglang tumalon mula sa ibaba ng puno ang isang babaeng aswang. Huwag kang lalayo sa akin, Blair. Natakot ako, oo. Pero mas lamang ang naramdaman kong galit habang nagre-replay sa utak ko kung paano niya pinatay ang mga magulang at kapatid ko. Mahaba ang buhok nito na hanggang bewang. Mataas at patulis ang mga tenga gaya ng sa duwende. Wala itong pinagbago. Mukha pa rin itong demonyo. Napalingon ako kay Sander nang ilabas nito ang itak na hindi ko napansin na nakasabit sa bewang niya. Sander! Nang sumugod ang aswang ay mabilis niyang sinanggalang ang itak. Nagpambuno ang dalawa at nagawang itulak ni Sander ito palayo sa akin. Sinubukan ng aswang na kalmutin siya pero agad nakalayo ito. Nagtangka na lumapit sa akin ang aswang pero agad ko siyang nahataw ng malakas gamit ng kahoy. Kunin mo yung sulo, bilis! Tapos kunin mo sa bulsa ko yung isang supot ng asin at abo! Nataranta akong sumunod habang si Sander ay parang nakikipagpatintero sa aswang. Nang makakuha ng tiyempo ay nahawakan ng aswang si Sander sa braso sabay hagis dito. Nakaramdam ako ng takot at pag-aalala para sa kanya. Kaya muli kong hinataw ang aswang ng kahoy ng 2 beses. Sa ikatlo ay nahawakan na ng aswang ang 2x2 sabay hila sa akin palapit. Hindi mo na ako matatakasan ngayon. Bigla akong sinunggaban sa leeg ng aswang. Galit na galit ito at nalilisik ang mga mata. Pero tinapatan ko ng galit ang tingin niya sa akin at mabilis kong sinaboy sa mukha ng aswang ang asin at abo. Napitawan ako nito pero mabilis itong nakabawi at hinablot ako sa kwelyo ng damit. Gamit lang ang isang kamay ay nagawa akong iangat nito sa lupa. Hindi ako... Hindi ako... sasama sa'yo! Sinungaling ka. Sabi mo tayo lang ang magkasama. Sabi mo, sasama ka sa akin. At ako lang ang kailangan mo. Pero iniwan mo ako. Kahit kailan wala akong naalala na pangako sa kahit kanino. Lalo na sa demonyong gaya mo. Dahil isa lang ang gusto kong gawin ngayon. Papatayin kita! Gaya ng pagpatay mo sa pamilya ko. Hindi ba dapat magpasalamat ka sa akin? Inalis ko lang ang balakid sa buhay mo. Wala akong alam sa sinasabi mo. Bitawan mo siya! Hindi pa tayo tapos, Blair. Hindi ako hinto hanggat hindi mo tinutupad ang pangako mo. Bigla akong nabitawan ng aswang at nahulog ako. Matapos pasuin ito ni Sander ng nakasinding sulo. Biglang umatras ang aswang at hinang-hina na tumakbo hanggang sa mabilis itong nawala sa paningin ko. Blair, okay ka lang? Oo. Ayos na ako. Ikaw, Ayos lang. gusto niya akong kunin, Sander. Ang aswang na yon at ang tinig ng babae na palagi kong naririnig. Paulit-ulit nilang sinasabi sa akin na may pangako daw ako pero hindi ko maalala. Wala akong alam doon. Ginugulo nila ang isip mo. Ganyan ang ginagawa ng mga salikmata. Huwag na huwag kang makikinig sa mga sinasabi nila dahil kapag sumama ka sa kanya, hindi ka na makakabalik. Kinaumagahan, pumasok pa rin ako na parang walang nangyaring pagsalakay ng aswang sa amin nung nakaraang gabi. Nang mga sandaling yon ay tahimik ang buong classroom dahil sa exam na binigay ko.
Habang naghihintay ay palakad-lakad ako sa unahan nang magkatingin kami ni Sander. Lihim itong ngumiti sa akin sabay kindat. Napailing na lang ako at hindi na ito pinansin. Ma'am, ilang minutes pa po ba bago ang time? 20 minutes. Lumipas ang mahigit 10 minuto, napatingin ako kay Sander nang tumayo ito at ibigay sa akin ang test paper niya. Nanlaki ang mata ko nang makita ang nakaipit na maliit na note doon. Pasimple kong tinago sa bulsa ng pantalon ang maliit na piraso ng papel habang si Sander ay bumalik sa upuan at palihim ng ngumiti. Tumungo ako at simpleng binasa iyon. Susunduin kita mamayang alas 4 pagkatapos ng klase mo. Hintayin mo ako sa may exit sa likod ng campus. Hindi ako nagpahalata at kaswal lang na kumilos. Maya-maya ay sunod-sunod nang natapos ang mga estudyante ko sa kanilang exam. Lumapit si Rian na nanlulumo at tila hindi nasiyahan sa exam. Ano, Miss De La Serna? Ang hirap naman po ng exam. Alam nyo, halos giveaway na nga yung exam nyo eh. Dahil nasa notes nyo na lahat galing yung mga questions. Anyway, class, sit down. Nang matapos kolektahin ang mga test papers ay tumayo ako sa harap ng klase at sumandal sa table. Natatawa ako habang pinagmamasdan ang mga mukha ng lahat. May masaya, may nag-aalala, meron din namang walang pakialam. Alright guys, bukas ko ibibigay sa inyo ang mga resulta ng exams nyo. Gaya ng pangako ko sa inyo, plus 20 points sa prelims ang makaka-perfect score and also... Napahinto ako sa pagsasalita nang maramdaman ng malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Agad akong lumingon at humawak sa bato ko kasabay ng paggapang ng kilabot sa aking buong katawan. Lumingon ako sa paligid. Naramdaman ko na parang may nakatingin sa akin. Miss Amonte, okay lang po kayo? Hindi ako sumagot at patuloy na lumingon sa paligid. Hanggang sa mapatingin ako sa labas at nakita ko ang isang babaeng nakangisi sa akin. Nakaharap ito sa bintana ng classroom at dumaan na para itong naglalakad na nakalutang sa hangin. Nanlamig ang buong katawan ko at napatulala na lang ako. Ang hawak kong mga test papers ay bigla kong nabitiwan nang biglang sumulpot sa loob ng classroom ang babaeng nakakatakot ang ngiti at ang mga mata. Nawala ito at muling sumulpot sa tabi ng isang estudyante. Muli na naman itong naglaho at muling sumulpot sa tabi ni Rian na halos nasa harap ko lang. Ma'am? Sino ka ba? Paano mo nagawang kalimutan ang matalik mong kaibigan, Blair? Nahigit ko ang aking hininga nang bigla kong naramdaman ang malamig na hangin sa likod ko. Mula sa likod, kasabay ng pag-agos ng luha ko ay biglang duguan na kamay na yumakap sa mukha at katawan ko. Biglang sumigaw sa takot ang mga estudyante ko at umatras na nagsigawan. Sa Monte! Sa likod mo po! May multo! Ma'am? Isasama na kita, Blair. Tuparin mo ang pangako mo. Hindi kita kilala. Tama na! Huwag mo na akong guluhin! Para akong napako na lang sa kinatatayuan ko at hindi makakilos. Nahigit ko ang hininga ko nang naramdaman ko na lang na hinihila niya ako mula sa likod. Biglang umangat ang kamay ko at doon mabilis na sinunggaban ni Sander ang kamay ko at pilit akong hinihila. Pero mahigpit ang kapit sa akin ito at pilit akong tinatangay. Huwag ka sasama sa kanya! Rian, kunin mo sa bag ko yung asin na nakabalot sa maliit na supot. Bilisan mo! Oo! Eto na! Bitawan mo siya! Bitaw! Malis ka rito! Agad akong nabitawan ng aswang matapos itong sabuyan ni Sander. Bigla na lang itong nawala kasabay ng panlalambot ng katawan ko at bumagsak ako. Pero bago pa ako saluhin ng semento ay mabilis akong nasalo ni Sander.
Ma'am! Miss Samonte? Ma'am! Yung gamit niya, bilis! Dali natin sa clinic tapos puntaan mo si Mr. Samonte. Guys, tulong! Mari. Mari. Mommy? Mommy! Ay, nandito na palang pamangkin kong maganda at matalino. Hi, Auntie Becca! Kanina pa po kayo? Oo, at kanina pa rin kita hinihintay. Si Mami po. Ipapakita ko po kasi sa kanya yung score ko sa exam eh. Naka-perfect po ako eh. Wow, talaga? Patingin nga. Wow, ang galing mo naman anak. Lahat ng subjects halos na perfect mo ah. Thank you po, Auntie. Sandali po papakita ko lang to kay Mami. Excited akong pumunta kay mommy at pinakita ang test paper ko. Pero nadismaya ako dahil matapos nitong tingnan yun, ay wala itong sinabi at basta na lang nilapag yun sa ibabaw ng kama. Saka ko tinalikuran. Nang ipakita ko yun kay daddy, parehong reaksyon ang binigay niya sa akin gaya ng kay mommy. Nang subukan ko namang ipakita sa dalawang kuya ko, pinuri ako ng pangani namin na si Kuya Baron. Pero sinigawan naman ako ni Kuya Barry at sinabihan akong huwag akong makulit at wala daw siyang pakialam. Lahat yun ay nasaksihan ni Auntie Becca. Naku anak, kayahan mo na sila at baka busy lang. Okay lang po, Auntie. Lagi naman silang ganyan eh. Nasanay na rin ako. Sige po, labas muna ako. Lumabas ako at nagpunta sa kakahuyan na bahagi ng likod ng bahay. Doon ako lihim na umiyak. Oo, nasanay na akong hindi pinapansin ng pamilya ko. Para akong invisible sa kanila. Hindi pinapansin at hindi nakikita na parang hangin. Pero hindi ibig sabihin ay nasanay na rin ako sa sakit na dulot ng pambabalewala nila sa akin. Ay, Hi! Nakita ko ang isang magandang babae. Para itong Diyosa sa ganda at amo ng mukha. Kulay puti ang bestida. Mahaba at itim na itim ang buhok. Mestiza. Parang inukit sa diamante ang mga mata. Matangos ang ilong at natural na kulay pink ang mga labi. Balingkinitan din ito gaya ko at halos pareho kami ng taas. Sorry, nagulat ba kita? Konti. Ako nga pala si Marie. Bagong lipat kami ng pamilya ko dito. Ikaw, anong pangalan mo? Blair. Blair? Ang ganda naman ng pangalan mo. Pangmayaman. Kasing ganda mo. Diyan ba kayo nakatira? Sa malaking bahay na yan? Oh, Ang ganda. Ang sarap sigurong tumira dyan sa inyo. hindi rin. Wala namang pumapansin sa akin dyan eh. Walang oras sa akin ng parents ko. Sila kuya naman, busy rin. Huwag kang mag-alala. Nandito na ako. May kasama ka na. Hindi kita iiwan, Blair. Pangako yan. Salamat, Maria. Friends? Friends. Kung hindi ka nila pinapansin sa bahay na yan, edi sumama ka na lang sa akin. Saan naman tayo pupunta? Doon sa bahay. Masaya sa amin, Blair. Hindi ka malulungkot. Habang buhay tayong magkakasama at magiging masaya. Sige, sasama ako sa'yo pero hindi muna ngayon ah. Oo, basta mangako ka ha. Mangako ka sa akin na sasama ka. Pangako. Lumingon si Sander sa kama kung saan ako nakahiga at natutulog. Ang kwento nila sa akin nang mawalan ako ng malay sa classroom matapos ang nangyaring nakakatakot na tagpo na yon. Agad akong tinakbo ni Sander doon sa clinic. Bahagyang nagkaroon ng komosyon dahil sa nangyari. Si Uncle naman ay mabilis akong pinuntahan. Samantala, lumabas ng clinic ang dalawa at doon na nagkwento si Auntie Becca tungkol sa nakaraan ko. Sino po ba yung Marie? Walang malay si Blair kanina pero paulit-ulit niyang binabanggit yung pangalan na yun. Si Marie, siya ang imaginary friend nitong si Blair. Imaginary friend? Kahit nakasama ni Blair ang mga magulang at mga kapatid niya, lumaki siya na ang pakiramdam ay nag-iisa at parang walang kasama sa buhay.
Iba kasi ang ate ko, hindi siya ang tipo na gaya ng ibang babae na housewife material. Isa rin siyang guro pero mataas ang kanyang ambisyon. Hindi rin siya sentimental na tao. Career woman. Nang makilala niya ang asawa niyang mayaman at niligawan siya kahit hindi niya mahal sinagot niya at pinakasalan. Mula noon umalis na siya sa pagtuturo. 2 lang dapat ang anak nila pero hindi nila inaasahan na mabuntis ulit si ate at si Blair ngayon. Dahil wala naman sa plano, walang masyadong amor si ate kay Blair. Lumaki siya na naramdaman at nakita na binabaliwala siya ng sarili niyang pamilya. Walang pakialam sa kanya kahit ang mga kapatid niya. At doon niya po nakilala yung Marie? Oo, at isa sa kasambahay lang nila ang tumawag sa akin. Ang yaya ni Blair na nag-aalala na sa kanya ang nagsabi ng lahat. Ang kwento sa akin, madalas daw niyang nakikita si Blair na nagsasalita mag-isa. Tumatawa, nakikipagkwentuhan na para bang may kasama. Hanggang kalaunan mapansin na rin yun nila ate. Magpapaalam daw si Blair na kung pwede niyang papasukin sa kwarto yung kaibigan niya. May niyaya pa raw ito sa pinto at may kinausap bago pumasok sa kwarto. Ilang beses ko nang sinabi sa ate ko na patingnan na nila si Blair pero pinabayaan lang. 11 years. 11 years na ganun si Blair. Kinakausap yung Marie daw na inaakala niyang totoong tao at walang ginawa ang nanay niya. Kung ganun, paano po natigil si Blair na makipag-usap dun sa Marie? Noong nagalit ako kay ate dahil sa pagpapabaya nila kay Blair sa kalang kumilos ang mag-asawa. Isipin mo, isang babae na nasa edad 26 na pero may imaginary friend pa rin. Sinabi nila ang totoo kay Blair na hindi totoong tao si Marie at nasa imahinasyon lang niya ito. Sinabihan siya ng daddy niya na wag na makipag-usap kay Marie. Sumunod naman siya at nagpaalam sa kaibigan. Pero nang gabing yun, nangyari na nga ang malagim na trahedya. Biglang pinasok ng aswang ang bahay nila at pinatay lahat ng tao roon. Ang buong pamilya ni Blair kasama ang mga kasambahay ay pinatay ng aswang. Pero mula nang magsimula ang session niya sa psychiatrist, unti-unti niyang nakalimutan si Marie na para bang nagkaroon siya ng amnesia at hindi na ito maalala. Auntie, nasubukan niyo na po bang patignan si Blair sa albularyo? Yun nga ang dahilan kung bakit ko sinabi na gusto kong makausap si Kanatoy dahil nitong mga huling araw ay ang dami na namang kababalaghang nangyayari. Nasundan siya ng aswang dito. Ngayon naman mukhang bumalik yung Marie. Natatakot ako sa maaaring mangyari sa pamangkin ko. Pakiramdam ko hindi ito basta problema. Itong Marie na gumugulo sa isip niya, matagal na ba siyang nagpaparamdam ulit kay Blair? Hindi ko alam. Wala rin siyang nababanggit sa akin. Bigla ko lang naisip, Auntie. Yung babaeng biglang nagpakita sa amin kanina sa room at yung aswang. Isa lang ang palagi nilang sinasabi. Kukunin nila si Blair at gusto nilang tumupad siya sa pangako. Hindi kaya isa sila? Na yung Marie na yon at yung aswang ay iisa? Hindi ko alam. Auntie, mapaglaro ang mga salikmata dahil may lahi silang engkanto. Nagagamit nila yon para paglaruan ang isip ng kanilang mga biktima. Kung tama ang hinahala mo, anong gagawin natin? Hayaan niyo po. Kakausapin po si Lola pamaya pag uwi ko. Sa ngayon po, ipasuot niyo po muna to kay Blair. Para saan to? Anting-anting po, para hindi niya siya lapitan ng kung anumang masamang elemento. Salamat, Sander. Sander, gising na si Miss Amonte. Dahil sa nangyaring kakilakilabot sa room ay natakot din ang mga estudyante ko na pumasok. Kaya naman agad pinabendisyonan at pinagdasal ang silid na yun. Buti na lang at walang pasok sa school ng mga sumunod na araw kaya kahit paano ay nakapagpahinga ako. Pasado 10:00 ng umaga habang naroon ako sa lanay at nagpapahinga. Nagulat ako nang biglang dumating si Sander. Oh, anong ginagawa mo dito? Wala, namiss lang kita. Kulit mo naman. Talaga, labas tayo. Saan tayo pupunta? Basta, Sige na, Iha. Sumama ka na sa kanya para marelax ka kahit papano mula nung dumating ka hindi ka man lang lumalabas. narinig mo yun? Halika! Magbihis ka na at huwag kayong magmadaling umuwi, ha? Sander, ikaw nang bahala sa kanya. Opo, Auntie. Teka, sandali magbibihis lang ako.
Mula sa bahay ay sumakay kami sa motor ni Sander. Habang nasa daan ay kinuha niya ang kamay ko at pinayakap sa kanya. Huminga ko ng malalim at hinayaan ang sarili ko na maging malaya sa mga sandaling yun. Umigpit ang yakap ko kay Sander at sinandal ang ulo ko sa likod niya. Maya-maya ay pumasok kami sa isang kakahuyan at marahang binagtas ang daan. Hanggang sa makarating kami sa dulo ng kakahuyan at huminto sa isang bahay na ang harap ay malawak na bukirin. Narinig ko mula sa di kalayuan ang lagaslas ng ilog. Sa likod na bahagi ng bahay na yon ay may malawak na bakuran kung saan nakatanim ang iba't ibang gulay at mga bulaklak. May ilang puno na rin na namumunga. Binuksan ni Sander ang gate at pumasok kami doon. Ang ganda naman dito. Kaninong bahay to? Sa amin. Ngayon sa akin na lang kasi ako na lang nakatira dito eh. Nasabi ko na sa'yo, di ba? Nasa US yung pamilya ko. Kung gano'n, nasa ni lolo mo? Akala ko isang bahay lang kayo nakatira. Ayaw niyang iwan yung bahay niya eh, pero andyan lang siya. Mga 4 na bahay ang layo mula dito. Sa amin din kasi yung lupa hanggang dulo eh. Ang ganda dito. Ang galing mo pala sa halaman. Salamat. Naman ako kay lolo at papa. Halika, pasok ka. Teka, bakit mo nga pala ako dinala dito? Para masolo kita at makapag-usap tayo ng maayos. Anong pag-uusapan natin? Yung tungkol sa atin. Sander, wala namang tayo eh. Alam mo naman na meron. Alam ko na gusto mo rin ako. Pinipigilan mo lang yung sarili mo dahil professor kita. Graduating ka. Ayaw kong dahil sa akin magkaproblema ka. Yun lang ba? Pwede naman nating ilihim eh. Paano kung may makakita sa atin na taga-school at malaman ng tungkol sa relasyon natin? Kaya nga kita dinala dito. Dahil dito yung magiging tagpuan natin. Walang may alam ng bahay ko. Ang alam lang ng mga classmates ko, dun sa bahayan ang bahay ko. Tumalikod ako mula kay Sander at huminga ng malalim. Pinikit ko ang mga mata ko habang pilit na pinipigilan ang damdamin ko. Kailangan kong paulit-ulit na ipaalala sa sarili ko na estudyante ko siya at professor niya ako. Pero agad nilipad ng hangin ang tumatakbo sa isip ko sa mga sandaling yon nang bigla akong yakapin ni Sander mula sa likod. Miss na kita, Blair. Halos araw-araw tayo nagkikita sa school. Nalalapitan at nakakausap kita pero hanggang ganun lang, ang layo mo pa rin eh. Hindi mo alam kung gaano ako nag-aalala sa iyo tuwing nababalitaan ko na sinasalakay ka ng aswang. Lalo na nung munti ka ng kunin. Pero Sander, hindi pwedeng... Mahal na mahal kita, Blair. Seryoso ako. Bigyan mo naman ako ng chance, please. Nangangako ako sa iyo. Walang makakaalam ng relasyon natin hanggang makagraduate ako. Mag-iingat ako. Hindi kita kukulitin sa eskwelahan. Sander, kasi... Umalagpos ang matagal kong pinipigil na damdamin nang bigla niya akong halikan sa labi. Mabilis akong gumanti ng halik sa kanya. Mainit, nag-aalab at puno ng pananabik. Hindi na ako nag-isip pa ng kung ano-ano ng mga panahon na yon, Madam Venus. Pinagbigyan ko ang sarili kong damdamin at tuluyang nagpaubaya. Tumupad naman si Sander sa usapan namin. Hindi ito nangungulit sa school, pero may mga sandali na bigla itong kikindat. O kaya sadya itong papasok ng maaga para makapag-usap kami ng maayos. Ilang beses na rin na sinusundo niya ako ng motor at sa likod kami ng campus nagkikita. Sa ilang araw na lumipas, napansin ko ang biglang pananahimik ni Marie at ng aswang. Ang sabi ni Auntie at Sander dahil daw sa anting-anting na suot ko. Ma'am, alam mo, pansin ko po nitong mga nakaraang araw. Mukhang blooming kayo. May boyfriend na po ba kayo? Chismis yan ah. Hindi nga, ma'am. May love life kayo? Meron. Ay, ako kaya. Ilan kaya ako mapapansin ni Sander? Gustong-gusto mo talaga siya, no? Sobra po. Ang plano ko nga po ay kakausapin siya. Magko-confess ako ulit sa kanya ng feelings ko. Baka sakaling maiba ang sagot niya at hindi na ako mabasted. Okay. Isang good luck naman dyan, ma'am. Para mahawa naman ako ng positive energy nyo at maging boyfriend ko na si Sander. Good luck then.
Ay, thank you po. Pumunta ako sa faculty room para kunin ang mga gamit ko. Habang palabas na ako ng school, isang text ang natanggap ko mula kay Sander na agad nagpangiti sa akin. Naroon daw ito sa likod ng campus at naghihintay sa akin. Tumakbo ako punta doon. Nang makarating doon gaya ng dati, ay halos walang estudyante o teacher na pumupunta, kaya doon ang napili naming tagpuan. Naabutan ko siya na nakasakay sa motor at naghihintay. Agad niya akong hinalikan sa labi nang makalapit ako. Uy, baka may makakita sa atin. Wala namang tao eh. Ano, doon tayo sa bahay? Sige, maaga pa naman. Oh, suot mo yung helmet. Face mask ka na rin at suot mo yung jacket para walang makakilala sa'yo. Ang kwento sa akin ni Sander, isang hapon pauwi na siya galing sa huling klase niya. Habang ako naman ay walang klase ng araw na yon. Nasa parking lot ay nilapitan daw siya ni Rian. Sander, uuwi ka na? Hindi pa naman. May dadaanan pa ako. Bakit? May itatanong sana ako sa'yo. Yung tungkol sa project ni Sir Rubio. Nagawa mo na ba? Oo, pero tinapos ko na. Bakit kailangan mo na tulong? Ano kasi? Hindi naman talaga yun ang pakay ko eh. Oo, ano? Nataranta na kinuha ni Rian ang regalo nito sa bag at inabot ang isang paper bag kay Sander. Nagtataka na kinuha niya yon at tinignan ng loob. Isang panlalaki na bracelet. Purot ang noon na tumingin siya kay Rian. Sana magustuhan mo. Para saan to? Ano kasi, gusto ko lang sanang tanungin ka kung this time may pag-asa na ako sa'yo. Sander, will you be my boyfriend? Bumuntong hininga si Sander sa kabinalik sa paper bag ang bracelet at binalik yon kay Rian. Unti-unting napalis ang ngiti nito na tila ba nahulaan na ang magiging sagot ni Sander. Sander, Ay, auntie. Nasaan po si Blair? ayun at nasa kwarto. Masaya at excited akong lumabas ng bahay, saka tumakbong lumapit kay Sander. Yumakap ako sa kanya at sinulubong ng matagal na halik sa labi. Mula nang magdesisyon akong tanggapin siya at maging opisyal ang relasyon namin, may parte sa puso ko ang naging masaya at panatag. Oh, anong ginagawa mo? Katatapos ko lang gumawa ng lesson plan. Okay lang ba sa'yo sa bahay tayo? Okay lang, maaga pa naman. Blair, kung aalis kayo, humayo na kayo ngayon habang maliwanag pa. Basta wag kayong magpagabi. Alam mo na at baka matsempuhan na naman kayo ng masamang loob at ako rin pupunta ng bayan kasama ni Inday. Sige ho, auntie. Mag-iingat kayo. Halika na. Habang naguhugas ako ng pinagkainan ay lumapit si Sander at niyakap ako sa likod. Naglalambing na hinalikan ako sa pisngi at leeg, pagkatapos ay bumuntong hininga.
Dito ko na lang kaya matulog. Hindi pwede at maaga ang klase ko bukas. Hindi na ako makapaghintay na makagraduate para makapag-board exam ako at makapagtrabaho na. Tapos kukunin kita kay Auntie Becca. Bago ka magplano, ipasa mo muna ang final exam mo. Nasa gitna kami ng pag-uusap nang biglang magring ang phone ko. Kinuha ni Sander yon at pareho kaming nagtaka nang makita na si Rian ang tumatawag. Agad kong tinigil ang ginagawa ko at sinagot ko yon. Hello, Rian? Ma'am, Bakit ka umiiyak? pwede ka po bang makausap ngayon? Pwede niyo po ba akong puntahan dito sa school? Ngayon na? Opo, ma'am. Sige, pupuntahan kita dyan. Huwag kang aalis. Sandali, ano pupuntahan? Blair, madilim sa labas! Hindi ko pwedeng pabayaan si Rian. Baka mamaya matsyempuan siya ng aswang eh. Sasama ako. Hindi pwede. Baka malaman niyang may relasyon tayo. Kinakausap niya ako kanina bago ako umuwi. Nag-confess na naman siya sa akin at binasted ko siya. Sinabi ko kay Rhea na may girlfriend na ako pero hindi ko sinabi kung sino. Tsaka ko na tungkol doon ang sasabihin niya sa'yo. Sige, ako nang bahala. Pero sasama pa rin ako. Hindi kita pwedeng hayaan na lang pumunta doon mag-isa. Pagdating namin sa school ay agad kaming tumakbo at hinanap si Rian. Hindi ko maintindihan kung bakit gano'n na lang ang kaba ko habang hinahanap namin siya. Lakad-takbo kami kung saan. Rian? Rian! Nasaan ka? Hanapin ko banda ron sa may kantin. O sige. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi nito sinasagot ang phone. Hanggang sa kakatakbo ko ay dumating ako sa likod ng campus. Naabutan ko si Rian doon sa ilalim ng puno. Nakaupo at umiiyak habang may hawak na bote ng alak. Rian? Ma'am, Ano nangyari? Bakit ka naglalasing? ma'am. Binasted na naman ako ni Sander. Ma'am, ang sabi niya, may girlfriend na daw siya. I'm sorry to hear that. Talaga ba? You're sorry? Talaga ba, ma'am? O baka naman, pakitang tao lang yung concern mo sa akin. Rian, hindi kita maintindihan. Kaya nga ako nandito dahil nag-aalala ako eh. Ikaw, plastic ka eh. Hinahangaan kita. Alam mo naman kung gaano ko kamahal si Sander, di ba? Tapos, ikaw pala yung sinasabi ni Sander na girlfriend niya. O paano mo nalaman? Nakita ko kayo. Nakita ko kayo mismo. Noong isang beses na nandito ka, dumaan sa likod. Nakita ko na sinundo ka ni Sander at pinasakay ka sa motor niya. Pinahaliwala ko yun dahil sabi ko, baka close lang talaga kayo. Tapos kanina, naisipan ko na sundan siya. Nakita ko kayo doon. Doon mismo sa bahay niyo. Pinuntahan ka niya. At hinalikan mo siya. I'm so sorry, Rian. Pero bago pa kami magkita dito sa university, nagkita na kami sa Maynila pa lang. Matagal na ako may gusto kay Miss Amonte. Wala akong malay na aksidente kami magkikita dito sa campus. Ilang buwan na kami nawala ng komunikasyon. Hindi kita gustong saktan, Rian. Naging totoo lang ako na kahit noon pa man, hindi ko pa kilala to si Blair eh. Sinabi ko naman sa'yo na hindi kita gusto. Pero bakit siya? Ang dami namang babae dyan. Pero bakit yung teacher pa natin? Hindi ko naman hawak ang damdamin ko, Rian. Hindi ko kayang piliin kung sino ang mamahalin ko. Kung inaakala nyo na magiging masaya kayo, pues nagkakamali kayo.
Dahil bukas na bukas, makakarating to sa din at isusumbong ko kayong dalawa. At ikaw na babae ka, naturingan kang teacher, pero pumapatol ka sa estudyante mo! Nakakadiri ka! I'm so sorry. Tumahimik ka nga! Huwag na huwag mo siyang pagsasalita ng ganyan. Sisirain ko kayong dalawa. Sisiguraduhin ko na bukas, pagpipiestahan kayo ng mga tao. Rian, please. Please, huwag mo nang idamay si Sander dito. Kung talagang ayaw mo ng iskandalo, umalis ka sa campus na to. Iwan mo si Sander. At sino ka para diktahan kami sa gagawin namin? Hindi ako natatakot sa'yo. Talaga? Tingnan natin bukas. At wala akong pakialam kahit pa uncle ng babaeng yan ang may-ari ng university na to. Rian, sandali lang. Rian! Rian! Shit, wala dito yung panlaban ko. Bigla kaming napasugod palapit kay Rian nang mula sa puno ay biglang tumalo ng aswang sa harap nito. Agad sinunggaban ng aswang ang leeg niya at iniangat sa lupa. Nagpumigla si Rian pero hindi man lang natinag ito. Maya-maya ay binaba nito si Rian at tinulak. Tumakbo ka na dahil papatayin kita kapag inabutan kita! Tulong! Tulong! Bilisan mo, Rian! Takbo! Tulong! Tulungan niyo kami! Sumunod kami ni Sander at mabilis na tumakbo kasunod ni Rian. Ngunit bigla kaming napahinto sa pagtakbo nang biglang tumalon pababa ang aswang mula sa bubong. Wala pang 10 segundo kung susumahin. Mabilis nitong sinunggaban sa leeg si Rian, sabay kagat sa leeg nito at dukot sa tiyan. Wag! Wag! Rian! Demonyo ka! Papatayin kita! Nang mamatay si Rian, kasamang nalibing nito ang lihim naming relasyon ni Sander. Sa halip na pagpiestahan kami ng buong university dahil sa iskandalo, ang pangalan niya ang pinagpiestahan dahil sa nangyaring pagpatay sa kanya. Naging mabigat at malungkot ang mga sumunod na araw sa klase dahil sa pagkawala niya. Nang hindi ko nakayanan, nag-file ako ng leave at nanatili sa bahay. Blair, ang sabi ni Manang, hindi ka pa raw kumakain mula kaninang umaga. Nagsisimula na naman siya, auntie. Ngayon malinaw na sa akin lahat. Bumalik ang aswang para patayin na naman ang mga mahal ko. Gaya ng pagpatay niya sa pamilya ko. Anong gagawin mo? Aalis ka? Lalayo? Kung yun lang po ang paraan para maligtas ko kayo, lalo na si Sander. At ano? Habang buhay mo siyang tatakbuhan? Kung meron namang paraan para tuluyan ka ng matahimik at mawala siya sa buhay mo, ba't hindi mo gawin? Paano ko? Patayin mo ang aswang. Pero hati malakas siya eh. Dahil hinahayaan mong maging malakas siya kesa sa'yo. Ang takot mo ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Kaya niya napaglalaruan ang isip mo, anak. Mas malaki at mas makapangyarihan ang Diyos natin. Walang kahit sinong demonyo ang kaya siyang higitan. Manalig ka, anak. Wala kang dapat ikatakot basta kakampi natin ang Panginoon. Kaya ko ba siyang kalabanin? Kaya mo. Ikaw lang ang pwedeng magpalaya sa sarili mo mula kay Marie. Si Marie? Oo, anak. Si Marie ang nagsimula ng lahat ng gulo sa buhay mo. Kailangan mo siyang maalala. Ang imaginary friend mo. Natigilan ako sa sinabi ni Auntie. Nag-isip akong mabuti hanggang sa unti-unting rumehistro sa akin ang pamilyar na mukha ng isang dalaga. Dahan-dahang bumalik ang araw kung kailan ko siya nakilala at ang mga araw na pinagsamahan namin hanggang sa natagpuan ko na lang ang sarili ko na lumuluha. Tama. Si Marie, ang kaibigan ko. Pero mabait siya, Auntie. Hindi siya mabait, Blair. Hindi totoo ang imaheng tinatak niya sa isip mo. Aswang siya. Aswang si Marie. Siya ang pumatay sa pamilya mo. Hindi siya tao. At hindi rin totoo ang pinapakita niya sa'yo dahil gusto kanyang kunin. Siya rin ang aswang na paulit-ulit na sumasalakay sa'yo.
Salikmata, yan ang tawag sa aswang na ilang taon nang sumusunod sa iyo at pumapatay ng mga mahal mo sa buhay. Anatoy, mabuti't narito na kayo. Napalingon kami nang pumasok ang matandang lalaki kasama si Sander. Malakas pa ito pero may tungkod na hawak. Mas maliit ito kumpara sa apo, ngunit matapang ang mukha pero maamo ang mga mata. Blair, siya ang lolo ko. Magandang araw ho. Maupo kayo at nang masimulan na natin. Dahil ngayong gabi, tiyak na babalik ang Salikmata para kunin ang pinangako mo. Pinangako? Wala po akong pinangako sa aswang. Wala akong atraso sa kanya. Isipin mo mabuti, Iya. Balikan mo ang nakaraan. Pangako. Pangako. Wala po eh. Wala po. Alam ko na. Naalala ko na ho. Naalala ko na minsan nagtanong siya sa akin kung gusto ko raw sumama sa kanya, sa kanila. Umuot na nga ako kay Marie pero hindi ko naman alam ang ibig niyang sabihin nung panahon na yun eh. Sumama talaga na. As in, sumama ng tuluyan at manirahan sa kanila. Kaya nga delikado silang makasalamuha. Dahil kaya kanilang paglaruan, guguluhin nila ang isip mo. Kaya ka nalang lansihin. Ang nangyari sa iyo bago ka pa mahulog sa plano niya ay naagapan ka na agad ng pamilya mo. Niligtas ako nila, Mami. Yun po yung panahon na pinapahinto na nila akong kausapin si Marie. Pero ang naging kapalit mo na yung buhay nila. Alam ko na hindi naging mabuting ina sa'yo ang mami mo pero naniniwala kung hindi man niya naipakita at naiparamdam mahal ka niya, Blair. Mahal ka ng pamilya mo. Elo, saan ba galing yung Salikmata na yan? Parang hindi ko pa naman nakikita yan sa mga nababasa ko sa internet eh. Walang nakakaalam. Basta para silang mga kabuti na sumusulpot dito sa probinsya natin. Pati sa mga karatig bayan. Ang mga sinaunang albularyo at manunugis lang ang nagpangalan sa kanila na Salikmata. Dahil nga hindi sila basta nakikita ng kung sino. Blair, kahapon may nahanap akong picture sa mga gamit mo. Picture yan ng mami mo. Napakunot na uwa ko nang ibigay sa akin ni Auntie ang larawan, lalo na nang may ituro itong dalawang tao. Isa ang mami ko at ang isa ay isang dalagita. Lalong kumunot ang noo ko nang makilala ang estudyanteng yun. Marito paano? Naalala mo ba nung pinadescribe namin sa'yo ang itsura ni Marie at pinadrawing namin? Nung nakita yun ng mami mo, bigla siyang nag-alala dahil ang tinutukoy mong Marie ay matagal nang patay. Teka, paano? Alam mo naman na dating teacher ang mama mo. Ang kwento niya, isang gabi, kasama niyang naglalakad si Marie nang bigla silang harangin ng aswang. Isang salikmata na gaya ng humatake sa'yo. Para mailigtas ang sarili, tinulak niya si Marie papunta sa aswang at tumakbo palayo. Nabalitaan na lang niyang patay na ang bata. Nailibing si Marie na tanging si ate lang ang nakakaalam ng totoo. Maaaring hindi totoong namatay itong si Marie. Sa nakikita ko at kung pagbabasihan ko ang kwento ng auntie mo, mukhang matapos kagatin ng aswang ay muli itong nabuhay at naging aswang rin. Sa makatuwid, nayanggaw ang kanyang estudyante. Kinaibigan kanya nang sa gayon ay makagante sa mami mo. Sila ang mga aswang na madalas ay nag-iisa kaya palagi silang naghahanap na makakasama. Para siyang hangin na mararamdaman lang sa una. At saka itong magpapakita sa bibiktimahin kapag sasalakay na siya. Madalas, ang kanilang mga nilalapitan at kinakaibigan ay mga taong pakiramdam nila palagi silang mag-isa. Mga taong hindi pinapansin ng kanilang pamilya. Gaya mo, pinaparamdam niya sa'yo na kaibigan mo siya at kukunin niya ang loob mo. Makasarili at silosa ang mga salikmata. Ayaw nilang may iba pang nagiging kaibigan ang taong nagugustuhan nila kaya pinapatay nila ang mga ito. Hindi sila hihinto hanggat may buhay pa sa taong nasa paligid mo. Hanggang sa wala ka ng pagpipilian kung hindi ang sumama sa kanya. Di ako makapaniwalang aswang si Marie. Ngunit iyon ang katotohanan, Iha. Ibig sabihin wala akong problema sa pag-iisip. Ano ang gagawin natin? Ikaw na rin ang nagsabi na ngayon ang anibersaryo ng pagkamatay ng pamilya ni Blair. Hindi ba? Opo. Ngayon ay naaalala mo na siya. Siguradong babalik siya para kunin ka. Paano po natin siya lalabanan? Lalansihin natin siya at uumpisahan natin ang pagbawi mo sa kung ano man ang ipinangako mo kay Marie. Opo.
Napalingon ako nang marinig ang mga yabag na yun. Bumaba ako mula sa lanay at naglakad sa malawak na bakuran ng bahay na napapaligiran ng mga punong kahoy. Sa aking paglalakad, napahinto ako nang makita ang babaeng nakasuot ng puting bestida. Sino yan? Blair, ako ito. Si Marie. Maria! Nagliwanag ang mukha ko nang makita siyang muli sa wakas. Binalik ako ng tagpong yon sa araw na unang beses kaming nagkakilala. Ang araw na sa wakas ay naramdaman ko na hindi ako nag-iisa at may kakampi ako sa mundo. Tumakbo ako palapit kay Marie at mahigpit kaming nagyakap. Marie, na-miss kita. Ako rin. Lumayo ako mula sa pagkakayakap niya sa akin at sinalubong ito ng ngiti. Ganon pa rin ang itsura niya gaya nung unang beses kaming magkakilala. Napakaganda pa rin niya. Para siyang diwata na nasisinaga ng buwan. Sorry, ang tagal kong nawala. Ang akala ko nga ay nakalimutan mo na ako. I'm so sorry, naging busy ako sa trabaho. Blair, naaalala mo pa ba yung pangako mo? Ang sabi mo sa akin noon, sasama ka sa akin kahit saan, di ba? Sinabi ko pa nga sa'yo na doon sa amin ay hindi ka na malulungkot. Oo, naalala ko. Pero kailan ba yun? Ngayon na ang tamang oras para umalis tayo. Saan ba yun sa inyo? Malapit lang at matutuwa ka dahil may sorpresa akong ihinanda para sa'yo. Ano yun? Nakangiti itong tumingin sa bandang likuran at may tinuro. Nanlaki ang mga mata ko nang makita na nakatayo sa di kalayuan sila Mommy, Daddy at sila Kuya Baron at Kuya Barry. Mabilis na umagos ang mga luha ko at napangiti, lalo na nang marinig ko ang boses ni Mommy na tinatawag ako. Paulit-ulit na sinasambit ang pangalan ko at sinasabing nangungulila daw siya sa akin. Totoo ba to? Miss na ako ni Mommy. Oo, Blair. Sinabi niya sa akin kung gaano kanya kagustong makita at makasama. Talaga? Kaya nga sumama ka na sa akin. Halika na. Pero bago yon, isang tanong lang, Marie. Naranasan mo na bang try rin ng isang kaibigan? Oo, dati ko siyang guro. Naging kaibigan at halos kapatid ang turing namin sa isa't isa. Ngunit sa oras ng kagipitan, hindi siya nagdalawang isip at sinakripisyo ako para lang mailigtas ang sarili niya. Ah, ganun ba? Kaya ba pinatay mo si Mommy? At ngayon ako naman ang kukunin mo? Traidor! Ikaw ang traidor! Dahil pinatay mo ang pamilya ko! Matapos kong saksakin ng 3 beses sa dibdib si Marie, ay biglang lumabas si Sanders sa pinagtataguan nito at tinulak namin siya ng malakas. Napunta siya sa hinanda namin na patibong, isang bilog na gawa sa asin at abo. Puno ng mga sanga ng kamangyan at sinukuan habang napapaligiran ng insenso. Nasa paligid nito ay ang mga tuyong dahon at ang pinangsaksak ko sa kanya ay walang iba kung hindi ang patalim na gawa sa tanso na binigay sa akin ni Lolo Natoy. Matapos ito ay agad sinindihan ni Sander ang mga tuyong sanga. Walang hiya ka, Blair! Sinungaling ka! Niloko mo ako! Hindi mo na mabibilog ang ulo ko, Marie. Kahit kailan, hindi ako namimiss ng mami ko. Hindi niya sinabi sa akin na mahal niya ako. Kaya wag mo silang gamitin para linlangin ako. Binabawi ko na sinabi ko sa'yo noon. Hindi ako sasama sa'yo. Hindi mo pwedeng bawiin yun. Ayoko nang mag-isa, Blair. Ayoko na! Nagkamali ako noon. Ang akala ko wala nang taong magmamahal sa akin. Hindi pala.
Dahil si Auntie Becca, noon pa man mahal na niya ako. Ang mga kaibigan ko, si Sander. Siguro mahal din ako ng parents ko at mga kapatid ko. Hindi lang nila alam kung paano ipakita. Maaaring hindi naging mabuti yung mga magulang ko at mga kapatid ko. Pero hindi sapat na dahilan yon para gustuhin ko silang mamatay. Kahit kailan hindi ko iniisip yon. Dahil pamilya ko sila at mahal ko sila. Ibinigay ko lang ang nararapat na parusa sa mga kagaya nila. Pareho lang tayo, Blair. Noong nabubuhay ako, ay para rin akong hangin kung ituring ng mga tao. Hindi nila ako pinapansin. Wala silang panahon sa akin. Pero mula nang makilala ko si Ma'am Domingo, ang mami mo, naramdaman ko na may halaga din pala ako. Pero isang kasinungalingan lang pala ang lahat na pinakita niya sa akin. Siyang pumatay sa akin, hindi ang aswang. Ang aswang na kumagat sa akin ay muli kong binuhay at binigyan ng pagkakataon na maging malakas. Marie, salamat sa pagkakaibigan na binigay mo. Nung pakiramdam ko nag-iisa ako, ikaw ang nandyan para sa akin sa mahabang panahon. Hindi mo ko iniwan. Totoo man o hindi yung pinakita mo, para sa akin ikaw ang unang best friend ko. Kung ganon, bakit mo ako pinagkanulo ng ganito? Dahil masyado ng maraming buhay ang dinamay mo para lang sa sinasabi mong pangako ko sa'yo. Ayoko nang may mawala pa sa mga mahal ko, Marie. Kaya kung totoong mahal mo ko at totoo yung pagkakaibigan na binibigay mo, hindi mo papatay ng mga taong mahalaga sa akin. Hindi mo gugustuhin makita akong mag-isa at malungkot dahil ang pagmamahal kahit kailan hindi makasarili. Alam kong malaki ang kasalanan sa'yo ng mami ko. Alam ko na ang totoo kung paano ka naging aswang. At ako na ang humihingi ng tawad para sa kanya. Tumayo si Lolo Natoy sa harap ng apoy at sinimula ng ritual. Sumigaw ng malakas si Marie habang unti-unting natutupok ng apoy. Natumba ito at nang tumayo ay nagpalit ng anyo at naging aswang. Sinubukan itong tumakas pero hindi siya makalabas sa bilog na apoy dahil sa mga pangontrang nakapalibot doon. Blair! Patawarin po ako, Marie. Maraming salamat sa lahat. I'm so proud of you. Nagawa mo siyang harapin. Salamat. Salamat sa iyo at sa inyong lahat. Tapos na, anak. Makakahinga ka na ng maluwag. Wala na siya, Iya. Wala na ang salikmata. Mula sa araw na ito ay hindi ka na niya magagambala pa. Maraming salamat po. Blair, nandito na si Sander. Palabas na ho. Love! Love, pusado. Pumasa ako sa board. Teacher na ako. Talaga? Oh my God! Congratulations, love! Congratulations! Aayusin ko na kagad ang mga papers ko para tuloy-tuloy na yung trabaho ko sa university. Huwag kang magmadali. Doon ka na naman nag-practicum sa university at magandang performance mo. Si Uncle mismo ang nagsabi sa akin kaya nga inabsorb ka, di ba? Hindi ko naman magagawa to ng wala ka eh. Ikaw kasi ang inspirasyon ko. Maraming salamat na hindi ka bumitaw sa akin. Hindi biro lahat ng pinagdaanan natin pero nandyan ka. Dahil naniniwala ako na kapag mahal mo at mahal ka rin, hindi dapat sinusukuan. Paano ba yan mga anak? Anong iluluto ko mamaya para mag-celebrate? Iniyaw na liempo, auntie. Nako, masarap yan. Gagawa ko ng masarap na sausawan. Uy, dinakdakan.
Tapos may malabig na beer, ano? Tsak matutuwa na naman ang uncle ninyo. O siya, papahanda ko na kay Inday ang lulutuin ko, ha? Paano ba yan? Pwede na tayong maging legal sa school nito. Agad? Sasabihin na natin sa kanila agad? Hindi naman. Unti-unti natin. Umpisahan natin na kakain tayong dalawa lang sa may kantin. Tapos iaangkas kita sa motor. Susunduin. Ang tagal na nating tinago yung relasyon natin. Gusto ko nang ipagsigawan na ikaw ang babaeng mahal ko at papakasalan ko balang araw. Kung anong sa tingin mong makakabuti sa atin, gawin mo. Susuportahan kita. Halika nga dito, pakis nga. Love, sandali. Mamaya makita tayo ni auntie. Is lang naman eh, sige na. Gawin ka pa nag-alala. Ginawa na nga natin minsan sa kwarto mo na Ano ka ba? O dali na, kiss na para hindi na ako maingay. Mwah. Madam Venus, mula nang mamatay ang aswang ay natahimik na rin ako. Habang nag-aaral pa si Sander, hanggang sa pagpraktikum niya sa university, nilihim muna namin ang relasyon namin para makaiwas sa iskandalo at hindi makaapekto sa pag-aaral niya. Ngayon nga matapos ang marami naming pinagdaanan, kinasal na rin kami sa wakas ni Sander at buntis na sa panganay namin. Samantala, masaya akong malaman na wala pala akong schizophrenia. Napatunayan ko na wala akong sakit sa pag-iisip at totoo ang tungkol kay Marie. Kung may natutunan man ako mula sa naging karanasan ko sa kanya, yun ay kailanman ang tunay na pagmamahal ay hindi makasarili. Pero natutunan ko rin kay Marie na sa oras na pag-iisa mo, may ibibigay ang Diyos na isang tao na magiging karamay mo. Handang makinig at sasamahan ka sa lungkot man o saya. Hindi man naging maganda ang pagwawakas ng pagkakaibigan namin, hindi ko rin kayang itanggi sa sarili ko na minsan nagkaroon ako ng isang matalik na kaibigan sa katauhan ng isang aswang. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa aking kwento at sana ay may natutunan kayo sa aking naging karanasan. Sa inyo po ng mga tagapakinig, may naging karanasan din po ba kayong kababalaghan kasama ng best friend nyo? Hanggang dito na lamang at more power sa Aswang Diaries. At tandaan, mag-ingat at huwag basta magbibitiw ng pangako sa kahit sino. Nagmamahal, Blair.